Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Lagot na nga ba isang matinding balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayong araw? Muling nabuksan ng Korte Suprema ang isang matagal nang isinasantabing kaso kaugnay sa umano'y pagkakasangkot ni Senadora Risa Hontiveros sa di umano'y pagnanakaw ng pondo mula sa PhilHealth. Ayon sa impormasyong nakuha mula sa Korte Suprema, may mga bagong ebidensyang lumutang na umano'y mag-uugnay kay Senadora Hontiveros sa irregularidad sa pamamahagi ng pondo ng PhilHealth noong siya ay bahagi pa ng Board of Directors ng ahensya. Ayon sa ilang ulat, naglabasan na rin ang ilang dating opisyal na handang tumistigo laban sa senadora. Mariin naman itong itinanggi ng kampo ni Hontiveros. Sa isang pahayag, sinabi ng kanyang tagapagsalita na ito ay bahagi lamang ng black propaganda upang sirain ang kanyang reputasyon lalo na't papalapit na ang eleksyon. Anila walang katotohanan ng mga paratang at handa silang harapin ito sa legal na paraan. Samantala, naglabas ng pahayag ang Malacanang na iginagalang nila ang propeso ng Korte Suprema at umaasang mananaging ang hustisya. Patuloy naming babantayan ang kasong ito kaya manatiling nakatutok para sa mga susunod pang updates. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa man din sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kasi sinasaklaw nila yung mga functions ng executive branch. So, napakahalaga ulit na pagtibayin natin yung principle of separation of powers. Kasi yung violation dyan ay napakalinaw. Presumption of innocence. The committee ay hindi dapat siya ang maghuhusga at mag-uusig sa isang akusado, no? Katulad nung nabanggit ko before, yung konteksto ng aid of legislation, halimbawa sinasabi nila na in line yan with the legislation sa human trafficking, alam mo sa ating kasaysayan at halos sa buong mundo, ang Pilipinas ay merong pinakamatibay na batas sa human and labor trafficking. So ano pa yung aid of legislation dyan? So ang lumalabas tuloy dyan ay yung pagdetermina ng probable cause na trabaho yan at law enforcement, na trabaho yan ng fiscal halimbawa o sangay ng Department of Justice, ay ginagampanan ng legislature. So anong motibo dyan? No? So hindi naman nagkulang si Pastor Quiboloy at sinabi naman niya na handa akong harapin ang mga akusasyon sa akin sa tamang forum. At ang tamang forum ay hukuman. Iyan ang magdidetermine ng guilt or innocence of a person. So sana maging masinop ang ating legislatura na hindi magamit yung committee powers nila, no? Upang buwagin or pahinain ang ating institusyon, lalong-lalo na yung batayang prinsipyo ng separation of power sa isang demokrasya. Adma. Meron po bang pananagutan? Kasi maraming mga inconsistencies, maraming mga nakakakilala doon sa mga witnesses na ibinahagi doon sa sa pagdinig ni Senadora Risa Hontiveros na maraming nakakakilala sa kanila. Maraming inconsistencies. Yung isa pa nga, sabi niya, nagkiklaim siya na na-assign daw siya dito sa SMNI. Sa tagal ko dito sa SMNI, hindi ko pa nakita yun siya. At nakilala namin kung sino talaga yun, pero never na-assign dito. Meron po bang pananagutan yung mga individual na yun? Kasi nakakatakot kung, halimbawa, kung mayroong mga pagdinig, gagamitin patungkol sa politika, gagamitin na lang ito, basta-basta. Kawawa yung mga inaakusahan kasi nasa kamay na, nasa sentro sila, may media doon, naka-live stream pa, hindi makasagot ng tama kasi parang doon pa lang guilty na yung inaakusahan eh. Yeah, siguro Admar, ang pagtingin ko diyan, no, dapat napakahalaga yung prinsipyo ng pananagutan at aninaw, yung transparency, no? So anong ibig ko sabihin dito? Yung prinsipyo na dapat ay nakapaloob na aninaw dapat ang lahat ng ginagawa sa committee, no? Kasama na dyan yung bakit mo kailangan takpan ang muka ng mga witnesses or resource persons ninyo, no? Again, kung merong
talagang matibay na ebidensya, affidavit, declarations, at nakikita nila na may kaso allegedly against Pastor Quiboloy na sinabi naman niya na haharapin niya, ay ang aking suggestion dyan, isampa na yan sa korte. At doon ay may fair play tayo doon, Admar, no? Dahil makikita natin doon, hindi ito yung political maneuvering. Kasi ito, dahil nga napapansin natin na parang overreach, hindi lang ito political maneuvering. Ang malinaw na may political agenda ito. So, mas malalim yung tatak nito or yung pagkawing nito, maaring from the perspective of political analysis, hindi lang siguro si Pastor Quiboloy ang tinitira dyan, kung sino man, yung those close to him, halimbawa, si Pangulong Sara Duterte at dating Pangulong Digong. No? So, kung titingnan natin, naalala mo nung pagkakulong or pag-declare ng contempt ng mga mamamahayag ng SMI na sina Caselis at saka si Dr. Badoy ay nagkaroon tayo ng open letter diyan. Pero at least na-realize nila yung kanilang pagkakamali, yung confidentiality ng sources. Halimbawa, na sila mismo ang gumawa ng batas ng Sotolo tapos hindi mo re-respetuhin, ano yun? Ikaw ay lumalabag sa pag-exercise ng kapangyarihan mo. So babalikan natin itong konteksto doon sa ginagawa nila ngayong investigation. Again, principle of transparency demands na kung sino yung magte-testify yan, kung hindi naman nanganganib ang mga buhay niyan, considering na it is within the power of Congress to protect and secure them, dapat magpakilala at magpakita, no? Katulad niyan, nakahanda na sa halimbawa ang mga dapat idemanda nila kay Pastor Quiboloy, no? Yung mga allegations nila. Alam nga naman nakaharap sa piskalya na nakatakip ang mukha, di ba? So, hindi po pwede yun. Kasi matibay yung constitutional provision ng ating saligang batas doon sa presumption of innocence at saka yung tinatawag nating karapatan ng nag-aakusa to confront the witnesses against him or her. Sa korte hindi talaga tinatanggap yung nakatakip yung mukha ng witness, attorney? Bibihira yan, no? Bibihira yan na gawin, no? So, alam mo, meron pa akong isang punto na yung pag-analisa ko sa statement ni Pastor Quiboloy. Kasi nabanggit niya yung napakahalagang prinsipyo ng rendition, di ba? So, kakawin lang ako ng konti doon. So, dapat ang ating liderato at ang ating mga mambabatas, kung merong allegation or merong ganong plano halimbawa, regardless, ngayon pa lang dapat i-condemn na yun. Because rendition is a form of extra-judicial or outside of the judicial process or outside of due process na kung saan ay dinudukot ng isang mamamayan. Ginawa yan sa mga iba't ibang kaso na nangyari sa Estados Unidos. Kasi ang tamang forma ay extradition, hindi rendition. So dapat yan, kahit na nabanggit ni Pastor Quiboloy, kung sakali man ay ang liderato or ang ating kongreso ay magsabi na hindi nyo po pwedeng labagin ang soberenya ng ating bansa at gamitin ang rendition. Kasi illegal yan under international law. Extradition ang tama. At kung papayagan ng bansa natin yung rendition na tinatawag, napakadelikado nito. Magsusunod-sunod na ito. Kumbaga parang magiging malaya na yung ibang bansa, lalo na yung Amerika, na gawin na lang ito kahit sino. Tama. Kasi yung rendition outside yan ng due process, no? Marami na ako mga kasong nabasa diyan, kaya very debatable at controversial yung practice na yan, no? Usually ginagamit yan sa mga counter-terrorism efforts, yung rendition na yan. In fact, dun din nung panahon yung kaso nabasa ko, yung sa Balkan States, ginamit ng Estados Unidos yung rendition. So, dapat may open letter or open discussion ng liderato
katulad ng nabanggit mo na hindi papayagan ng aming pamahalaan ang isang proseso na labag sa international law at labag sa karapatang pantao. So, ang ating itinutulak ay yung extradition na kung saan ay bibigyan ng pagkakataon ng pagpapaliwanag at saka bukas naman ang sangay ng ehekutibo ng ating Department of Justice, sundin yung prosesong yon. Hindi po pwede yung mag-encourage tayo ng governmental lawlessness, lalong-lalo na tayo ay isang malayang bansa, no? At kung papayagan ng liderato yan, malaking blunder yung ganyan. Instead of condemning it, but you're encouraging it, then you're surrendering your rights as a sovereign country. Attorney, dito naman sa sinasabing in aid of legislation, lagi nating naririnig ito na in aid of legislation. Meron bang pananagutan ng isang mambabatas na laging ginagamit ito, pero kalaunan naman after ng kanyang investigation or pagdinig, wala namang naipapanukalang batas o pag-amyenda sa existing na batas? Pwede bang ipakulong yan? Pagsisinungaling? Well, yung malawak kasi, no, ang kapangyarihan ng legislature in terms of investigations. Pero tama yung analysis natin dyan na sumobra doon sa pag-exercise at pag-aabuso ng konsepto at konteksto ng aid of legislation. Katulad ng paulit nating sinasabi ay hindi ka basically mag-convene ng committee at gabitin mo yung in aid of legislation na wala namang reference, in particular to strengthening the existing law, for example, about human and labor trafficking, or may panukala ka na lalagyan mo at lalapatan mo ng stiffer penalties. So walang ganong usapin eh. So ang lumalabas dito ay directly nakatutok siya sa isang personahe at sa isang religious denomination. Yun ang mali doon because ang ginagawa ngayon ng Senate Committee, bukod doon sa inaabuso yung konteksto ng aid of legislation, ay binibigyan mo o kinikitil mo yung karapatan ng isang tao na humarap sa hukuman dahil dito gusto niyo mag-judge by media o social reference na ang taong inyong iniimbestagahan ay nag-commit ng mga crimes. So masisira mismo yung basic principle ng presumption of innocence. So again, dapat tignan ito ng ating mambabatas, no? Nagkaroon na rin naman tayo ng ruling diyan sa Supreme Court, no? Huwag nating gamitin yung concept ng aid of legislation na kung saan ay ginagamit ito bilang isang political weapon. Wine-weaponize ninyo yung kapangyarihan ng legislature, and I'm pretty sure na malinaw dyan na meron motibo behind that, no? Ang mahalaga para sa mga mamamayan ay kinakailangan makita nila na ang ating legislatura ay patas sa ganyang klaseng investigasyon. Pero hindi nga magiging patas dahil yung esensya ng proseso sa committee hearings ay hindi yan basta-basta na ang isang resource person halimbawa o isang inaakusahan ay makakapagsalita freely, no? Kasi sila may control niyan eh. Pero sa hukuman, patas ang laban dyan. Attorney, kunin ko lang din yung iyo pong komento dito po sa pahayag din ng isang church leader, dati ring anti-corruption czar sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Greco Belhica. Ang sabi pa nga niya dito sa kanyang post, no, isa rin itong church leader, ibang hari, ibang pari. Hiwalay ang pamahalaan ng simbahan at pamahalaang sibil. Senator Risa may be violating the separation of church and state if she continues her Senate investigation on Pastor Kibuloy. If her issues are criminal, then cases should be filed in the proper court. If ministers and church allow civil government to intrude on liberties, then we will have churches controlled by civil government and churches whose God are politicians, government officials, and government. Meron pa siyang isang pahayag
doon sa bago yung post na yun, sabi pa nga niya dito, pwede ba natin litisin ang mga senador o mga politiko sa simbahan para sa krimen na kinakasa sa kanila? Bakit nila ginawa sa mga ministro o pastor? Hiwalay ang pamahalaang simbahan sa pamahalaang sibil. Yeah, tama yun, Admar. No? Again, isang mahalagang provision sa ating saligang batas, yung freedom of religion at saka yung separation of church and state. So, malinaw yun, no? Pero kasi ang ginagawa dito ng Senado ay batay doon sa broad powers nila, even declaring resource persons as in contempt, ay nakikita natin na kumbaga sa political analysis ng isang grupo ay linyado itong napukonduct ng investigation. Ngayon, of course, kung merong abuse dyan, halimbawa, ng a particular congressman or senator, usually, ang unang dumidisiplina sa mga miyembro ng legislatura ay sila mismo. No? Kung merong matibay at matapang ang loob na magpanukala na itigil itong investigasyon na ito dahil tayo ay sumusobra na sa pag-exercise ng ating kapangyarihan, ay sila mismo ang dapat dumisiplina sa sarili nila. Ngayon, pangalawa, it can be challenged direkta sa Korte Suprema halimbawa na itong ginagawang Senate investigation is an abuse of congressional powers, no? So, kung iyan ay mapupunta sa hukuman, of course, ang labanan dyan, Admar, is this context of in aid of legislation only within the realm of the legislature, or pwede bang mag-inquire ang ating hukuman kung itong proseso na ito ay umaabuso at hindi sang-ayon sa ating saligang batas. And I think may jurisdiction ng korteng yan, ang ating hukuman, no, na nangyari na yan, na kapag yung ginagawa natin ay hindi talaga in aid of legislation, then hindi lang yung principle of separation of powers, ika nga yung nababiolate nyo, kahit na yung context na nabanggit mo, yung principle, yung separation of church and state, no? Kasi hindi yan dapat maging laman ng pag-uusig o tinatawag nating investigasyon sa loob ng Senate Committee kung ang pinag-uusapan natin ay religion, no? Bagamat kung iyan ay sincero at malinaw na meron kayong in aid of legislation para palakasin ang mga iba't ibang gusali ng simbahan, or for example, yung pag-strengthen ng freedom of religion, then gawin natin. Pero dito hindi ko nakikita siya, Adma. Attorney, samantala, dako naman po tayo sa ibang usapin. Kasabay nga ng paggunita ngayong araw sa EDSA People Power Revolution ay may isinasagawa ding candlelight rally dyan sa Cebu City na pinangungunahan nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang part 2 ito. Kasi yung una ay ginanap ito doon sa Davao City. Ano naman po yung sentimiento ng mga kababayan natin dyan hinggil nga po dito sa mga nagaganap na rally dito sa bansa? Yeah, napakagandang katanungan yun. Alam mo, sa malalim at makabuluhan na pagpapahayag at pagkakaisa, ang SDS or Sara Duterte supporters dito sa Amerika, tumatayo ako bilang pro bono counsel, ay buong tatag na nakikiisa sa mga masigasig na puso na nagtitipon ng sambayan na nagtitipon sa prayer rally ngayon sa Cebu, no? Nagkakaisa sa isang matibay na hiling. Kasama niyo po kami in solidarity para sa principle of accountability and transparency, no? Yung pananagutan at aninaw sa usapin ng pagbabago ng hatsaligang batas sa Pilipinas halimbawa. Kaya kami rito sa Amerika ay buong pusong naniniwala na ang diwa ng demokrasya ay nanganganib kapag ang mga pagbabago sa batayang batas ng ating bansa ay hindi bunga
kolektibong kalooban ng mga tao, no? In other words, kahit na yung PI, yung People's Initiative, nakita naman natin yan na orchestrated yan at hindi yan organic na nagmula sa grassroots, no? Kundi sa mga politiko na gusto nilang baguhin ang saligang batas na hindi naman nakikita o hindi tumutugma sa interes ng publiko, no? So yung iminumungkahi nilang mga pagbabago sa halip na maging produkto ito ng tinatawag natin advokasiyang galing sa grassroots ay isinasaayos ng mga politiko na may mga adhikain na maaaring hindi maglingkod sa mas malawak na pambansang interes ng bansa. So dito, mananagot. Dapat ang mga involved dyan sa pagtulak ng People's Initiative. At ako'y nagagalak naman dahil nagkaroon tayo ng open letter dyan at ginagawa na nila yan through Senator Amy kung paano binabarubal yung sa legal batas natin dahil lang sa pag-abuso ng People's Initiative na hindi napapaliwanagan ng gusto. No? So ito mga ganitong proseso na nakikita natin ay sumisira yan sa diwa ng tinatawag kong participatory governance na ang sangkap nito ay bigyan ng kalayaan at karapatan ng ating mga mamamayan upang lumahok sa mga gawain at desisyon ng pamahalaan sa pagpapatakbo ng isang bansa, no? At nagpapahina ito talaga sa kapangyarihan at tinig ng mga mamamayan na siyang pangunahing haligi kung saan tinatayo ang demokratikong lipunan. Kaya itong solidarity namin dito sa nagaganap na rally sa Cebu ay ang aming panawagan, ang panawagan ng SDS ay panawagan para sa pagbabago ng saligang batas ay dapat lapatan ng may buong pag-iingat. Tinitiyak na ito ay tunay na dapat sumasalamin sa kalooban ng mga Pilipino. Kasi mahalaga na ang anumang inisyatibo na baguhin ang ating saligang batas ay nagmumula sa aspirasyon, sa organikong aspirasyon ng mamamayan. Malaya mula sa mga tinatawag natin anino ng mga pampolitikong maniobra. No? Dito maraming maniobra na dapat ituloy-tuloy ang investigation dyan. At kung kinakailangan idisiplinahin yung involved na mga lawmakers or i-expel sa Congress, kung pwedeng gawin yan. No? Kasi napakalinaw naman kung saan nagmumula itong People's Initiative na to at saka yung pagbago ng balangkas ng ating saligang batas. Kaya sa amin po rito sa Amerika ay nakikiisa kami sa sambayanan, sa aming mga kapatid sa Cebu at sa buong Pilipinas. No? At itinataas namin ang aming mga tinig no? Prayer rally ito. No? Kaya tinataas namin ang aming mga tinig sa isang taimtim na panalangin na naway ang katarungan, ang pananagutan at aninaw at tunay na kalooban ng mga tao ang magturo sa landas ng pagsulong. So naway makinig ang ating liderato ng may kababaang loob at kumilos ng may integridad, tinitiyak ng anumang pagbabago ay dapat sumalamig sa tunay na pangangailangan at aspirasyon ng sambayanang Pilipino. Kaya sa ating panalangin, no, sama-sama naway ipanalangin natin ang isang hinaharap na kung saan ang demokrasya ay yumayabong, tinatawag natin pinalalago ng mga kamay ng sambayanan at ng ating mga mamamayan na dapat pagsilbihan. So yun ang mensahe namin dito sa SDS. So we hope and pray na magkaroon ng tinatawag nating meaningful na rally ngayong hapon diyan, no? Katunayan, we're celebrating, di ba? Sabi mo nga na sila-celebrate natin yung revolution ng People EDSA in 1986, no? But of course, alam naman natin kung ano nangyari sa EDSA revolution. Nagbigay ba ito or nag-contribute ba ito sa isang tinatawag dating structural change
o palitan ang sistema, pero pareho pa din ang nangyari after that EDSA revolution. So itong ginagawa ngayon na prayer rally sa Cebu, napakahalaga po nito. Ito ay simula ng tinatawag nating tunay na pagkilos at pagpapahalaga sa tinig ng sambayanang Pilipino. Attorney, dahil nga po dito sa isinusulong na PI o People's Initiative, ay nagkaroon ng lamat ang unit team, tambalang Marcos at Duterte. Sa tingin po ninyo, papaano ito makakaapekto sa ating bansa? At saan tayo papunta ngayon? Yeah, kaya nga itong nangyayari ito ay makikita natin na anong nangyari sa tinatawag nating dapat ay magkaroon ng national unity sa ating bansa, no? Bagkus, tama ka doon, hindi lang lamat ito malinaw yung separasyon nito ng dalawang grupo, no? Ng unity na mahirap yan magamot kung walang level of humility sa mga nag-uusap at sa liderato, lalong-lalo na dahil sa kadahilanan na ang pinakamahalaga na nakikita ko, no, na muling manumbalik yung pambansang pagkakaisa, ay nakikita ko yung inspirasyon na ginawa ni dating Pangulong Duterte, no? But again, dahil nga season, alam mo naman, pag political season na yan, alam ko mayroon tayong midterms elections dyan na maghahalal tayo ng senator. Yung iba ay ginagawang opportunity ito para mag-score ng political points. So dapat hindi yan mangyari at masyado pang maaga, no? Dahil kung itong unit team na ito ay patuloy na mabibiyak at palakpak ang oposisyon dyan, no? Sila ang makikinabang dyan. At the same time, kawawa naman yung 31.5 million Filipinos na dapat ay tinitignan natin na mag-focus ang liderato at administrasyon sa hanap buhay, sa employment, at pagsulong na tunay na pag-unlad ng ekonomiya. So, yung ating saligang batas at this point, sapat na yan at covered na yan, no? Kaya itong pagtutol natin sa pagbabago ng saligang batas ay tinitignan natin lahat ng perspektibo, ekonomiko, estabilidad at politikal, no? So at this point, yun pa rin ang aking posisyon, mapanganib sa ekonomiya natin itong ginagawa nila, no? Sa pagbabago ng ating saligang batas. Pangalawa ay yung nagko-contribute ito sa instability ng ating pamahalaan at pinapahina ang ating mga institusyon. Of course, alam natin na isa dyan ay yung potential na sa maling paggamit, no, na mapanganib ng proseso ng pagbabago ay maaring i-interpret yan na instead na yung ating bansa mag-benefit, ang nagbe-benefit is those political leaders behind it na merong ambisyon. Halimbawa na maging presidente ng Pilipinas. So, kaya overall, nakikita natin dito na bagamat mahalaga from time to time ang pwedeng pagbabago, pagsusog ng saligang batas, ito ay ill-timed. At nakikita natin na dapat ito ay tutulan ng sambayanang Pilipino, no, at this juncture. Huli na lang, Attorney, mataas pa rin ho ba ang kumpiyansa ng ating mga kababayan dyan sa pamahalaang o ng Administrasyong Marcos? Satisfied pa rin ho ba sila sa pamamahala ng Administrasyong Marcos? Alam mo, nakakaroon ng maraming tanong. Madalas kami sa grassroots level, no? Bilang pro bono lawyer ng iba't ibang migranteng Pilipino ay kinakalap natin yung mga opinyon at yung